Ika-71 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang Jeco Mountain at ang Heavenly Demon Divine Cult. Na si strategist Chionja ay sinasabi sa kanyang isip na ito na daw pala ang lugar. Na kung saan nakatago ang Divine Relic at ginto ng Yin-Yang Duo Cult habang nakasakay sa palangkwin na bitbit ng kanyang mga alagad. Tinanong nito na kung dito daw ba nagpunta ang 1,000 taong gulang na mangkukulam. Na sumagot ang isa sa kanyang alagad na tama na yun daw ang sinabi ng unang grupo. At tinanong naman nito na paano naman daw ang Stormy Dragon at ang kanyang grupo. Na ang tinutukoy nito ay ang ating bida. Sumagot muli ito at sinabi na nakawala daw sila at tumakas. Na makikita ang mga posas na kalagna. At sinabi pa nito na nakita daw sila ng kanilang mga tiktik at hinahanap sila. Mukhang hindi na daw nila natunton ang landas nila. At mukhang hindi pa nila alam na ang destinasyon daw nila ay ang Jeco Mountain. At sinabi ni strategist Chionja na hindi daw siya ganoong katanga. Sigurado daw siyang matutunton niya ang lugar na yon ngayon o bukas. Pagkatapos sinabi na nito na umalis na daw sila. Makikita ang maraming nagtatakbuhan. Na naikapansin ng atensyon ng alagad ng Demon Divine Cult at napatanong ito na ano daw yon. At grupo ng mga kalalakihan ang makikitang nagsisipagtakbuhan patungo sa kinaroroonan nila. Habang nakangiti ang mga Night Moon Gang ay sinasabi ng mga ito na yon daw ba ang destinasyon patungo sa kayamanan. Samantalang seryoso naman ang mga Large Blade Gang na ang sinasabi na hindi daw nila hahayaang sa kanila lang mapunta ang lahat ng kayamanan. At ang Flying Hawk Gang na ang sinasabi ay sa kanila ang kayamanan. Na ipinagtaka ng alagad ng Demon Divine Cult na ano daw ang nangyayari. Saan daw galing ang lahat ng mga taong iyon? Hindi lang mga miyembro ng gang na malapit sa lugar, kundi mga gumagalang mandirigma rin daw na sila, ay nasa 3,000. Sinabi ni strategist na mukhang kumalat ang mga balita magdamag at iyon lamang daw ang paliwanag dito. At sinabi ng kanyang alagad na sino daw ang posibleng gumawa niyon. Na makikita ang ating bida na kasama sa mga gang na tumatakbo, hawak ang 2 aso. At nanlaki ang mata ni strategist Chionja nang malaman niya at sinabing ang baliw na yon. Sinabi sa kwento ang totoong nangyari na kinagabihan, sina Doc Gowan at Jungyong ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap. Sa wakas natuklasan nila ang lokasyon ng Demonic Union. At humiling sila sa Housek na magpakalat ng mga balita sa mga kalapit na lungsod. Ayon sa kwento ang isang sangay ng maalamat na Septimal Demonic Union ay nakatago sa Jeco Mountain. Tinutugis ito ng Yin-Yang Duo Cult at ng Heavenly Demon Divine Cult. Ang Flying Dragon Hall ng Heavenly Dragon Escort Agency ay hinahabol sila at kasalukuyang nagkakampo malapit sa Bee River. Isinama ni Jungyong ang mga mandirigma ng Underworld upang matalo ang masasamang miyembro ng Demonic Cult. Nasa likod ng ating bida na si Gabulyom na sinasabi sa isip nito na medyo nagulat daw siya sa planong ito. Pero mas nagulat daw siya nang makita itong nangyayari sa harapan niya. Gamit ang kaaway ng kaaway bilang kanilang kalamangan. Na parang ang Hallmaster ang nangunguna sa lahat ng mga mandirigma ng Underworld. Nang sumigaw ang ating bida na mag-ingat daw sila. At nasabi ni Gabulyom sa kanyang isip na sigurado daw siyang ganyan ang naging impresyon ng kondisyon. Para sa kanila. Kung ano ang kinuha mo, iyon ay sayo na. Na masasaya ang mga mukha ng bawat miyembro ng iba't ibang gang. Habang nagmamadali sina strategist Chionja, na bitbit ng kanyang alagad ay sinabi nitong bilisan daw nila. Na sumagot ito na sir. At isang mabilis na paa ang makikita. Habang nasa unahan ang grupo ni strategist Chionja, ay makikita ang mga grupo ng mga gang sa kanilang likuran. At ang bawat miyembro ng bawat gang ay nagmamadali na nagsisipagtakbuhan na sinasabing sila daw ang magiging una. Makikita ang lagusan ng Jeco Mountain, at sinabi ng ating bida na nakatayo sa unahan na tumigil daw muna sila sandali. At ang mga miyembro ng Flying Dragon Heavenly Dragon Escort Agency ay magkakasabay huminto. At sinabi ni Gabulyom sa kanyang isip na dahil siya ang responsable sa mga bagong hirang na escort warriors at mga honorary escorts, kailangan daw niyang manatiling malinaw ang isip. At pinaalala ng ating bida at sinabing huwag daw nilang kalimutan na ang kanilang layunin daw ay iligtas ang Ink Dragon Hallmaster. At sinabi na nito na papasok na daw sila. Natumugon naman ang mga honorary escorts na opo, sir. Inaamoy ng aso ang lupa. At nagmamasid ang ating bida at si Doc Gowan na hawak ang 2 aso ay gayon din ang ginagawa.
Sinabi ng ating bida na pinainom daw niya sina Byung-ryong at Yung-yung ng mga 1,000-mile Centrail pills para makasiguro bago sila nabihag ni Treble Mind. Ang plano daw niya ay hanapin sila gamit ang mga asong ito. Napalingon na sinabi ni Doc Gowan na sa tingin niya daw ay matatagalan bago nila sila mahanap dahil medyo nagkahalo na daw ang mga amoy. At sumagot ang ating bida na okay lang daw. Magtitiwala daw sila sa mga aso kahit magtagal. At sumagot si Doc Gowan na naiintindihan daw niya. Napatingin si Lady Soso sa ating bida nang gumamit ito ng sound transmission technique na tinatanong siya kung bakit daw siya nandoon sa delikadong lugar na iyon. Sinagot siya ni Lady Soso na anong ibang pagkakataon pa daw ang magkakaroon siya para makita ang Septimal Demonic Union. Sinabi ng ating bida na paano daw kung mamatay siya doon. Sinagot siya nito na sinabi daw ng pinakamahusay na manghuhula ng Hangzhou na mabubuhay daw siya ng 10 taon kaysa sa kanya. At tinanong ng ating bida na bakit daw siya nagpunta sa manghuhula. Sinabi ni Lady Soso na hindi na daw sana siya sasama sa mga escort mission kung sinabi daw ng manghuhula na mamamatay siya dahil doon. At sinabi ng ating bida na hindi na daw dapat siya sumama sa misyon na ito. Nang may mapansin ito. At pinigilan ng kanyang kamay si Lady Soso at sinabing sandali lang daw na ikinagulat nito. Na isang lalaki ang wala ng buhay na nakahiga sa lupa. At makikita ang mga kaganapan bago sila nakarating doon. Na ang mga kalalakihan ay pinagtutuklaw ng mga ahas. At pagkatapos ay isang lindol ang nangyari. Na nabagsakan ng malaking bato sa ulo ang isa sa mga lalaki samantalang sumigaw ang isa na mamamatay na daw sila. At ang ating bida at si Lady Soso ay naglalakad sa pagitan ng mga nasawi sa patibong. Sinabi ni Lady Soso na may mga lason na bitag sa mga arrays doon. Ngunit hindi nila kayang pabagsakin ang 3,000 sa kanila at nasira ang kanilang plano ngayon. Seryosong sinabi ng ating bida na sa tingin daw niya ay hindi inakala ng mga gumawa ng lugar na yon na 3,000 tao ang biglang dadagsa doon. Nagulat si Lady Soso at may itinuro sa ating bida na tumingin daw siya doon. Na isang lagusan na makikitang nakatayo sila sa harap nito. At banga-bangang pilak ang makikita dito at ayon sa kwento narito ang gantimpala para sa pagtawid sa 6 gates of 5 poisons. Kung makontento ang sino man sa ibinigay doon ay makakalabas ng buhay. At sinabi ng ating bida na ibig sabihin, gusto nila na sila ay umatras. Dagdag pa nito na sino naman daw ang gagawa nun. At taas kamay na sinabi ni Battle Viper sa kanya na yon na nga daw ang sinasabi niya. Nagsalita si Chief Escort Gabulion at sinabi sa kanyang Hall Master na kailangan na daw nilang magpatuloy kung nais nilang iligtas ang Ink Dragon Hall Master. At natahimik ang ating bida nang maalala niya ang kanyang ama na napahawak ito sa kanyang ulo na mukhang nag-aalala. At lumingon ang ating bida at sinabing lahat daw sila ay manatili doon at siya na lamang daw ang papasok mag-isa. Pinagpawisan na sinabi ni Gabulion sa kanyang Hall Master na masyado daw iyong delikado. Na nagulat si Gabulion pati na sila Lady Soso nang sinabi ng ating bida na ito daw ay isang utos. Na mula ngayon, si Chief Escort Gabulion na daw ang mamumuno sa Flying Dragon Hall. At makikita ang kanyang mga paa. Na sinabi nito sa kanyang isip na hindi daw niya maaaring ilagay sa panganib ang sarili niyang mga escort warriors dahil sa isang bastardong si Lee Byung-ryong. Ginagawa daw niya ang delikadong hakbang na yon para kay Lee Jong-san. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at pinagpawisan. Nang tumambad sa kanyang harapan ang isang lalaking nasugatan ng espada samantalang ang iba ay duguan. Na ano daw bang kalokohan yon? At dito na po nagtatapos ang ika-71 kabanata.